Layla, umapit ka! Iyon ang huling nasambit ni Mike bago mangyari ang aksidente. Noong mga panahong iyon ay kagagraduate lamang ni Layla sa kolehiyo at kasalukuyang nagdadalang tao. Ang trahedyang iyon sa kalsada ang kumitil sa buhay ng 7 tao, kasama na ang sanggol sa sinapupunan ni Layla, 10 taon na ang nakakaraan. Nailigtas ng mga doktor ang buhay niya matapos ang mahigit 5 oras na operasyon. Lumaban ka talaga, wika ng matandang doktor habang nakatayo sa gilid ng higaan ni Layla. Tatagal pa ang buhay mo ngunit posibleng hindi ka na magkaanak dahil sa matinding pinsala na tinamo ng iyong katawan. Gagaling at babalik din sa maayos ang lahat basta sundin mo lang ang payo ng mga doktor. Sa totoo lang, sa tindi ng pinsala ay parang milagro dahil nabuhay ka pa. Napakaswerte mo kaya sikapin mong mamuhay ng maayos pagkalabas mo dito sa ospital. Wika pa ng doktor bago nilisan ang silid na iyon. Sa paglipas ng mga taon ay nagkatotoo nga ang sinabi nito. Negosyante ang napangasawa ni Layla. At sabi nga nila, sa likod ng matagumpay na mister ay laging nakasuporta at nakaalalay ang misis. Lalo na yung mga nagmula talaga sa hirap at pilit na iginapang ang negosyo hanggang sa maging matagumpay ito. Ganitong-ganito ang naranasan ni Layla. Sa halip na magtrabaho ay mas pinili niyang tulungan ang asawang si Mike sa negosyo nito. Nagbebenta sila ng mga furniture. Layla, bakit mo isasakripisyo ang buhay at career mo para sa pangarap ni Mike? Matalino ka at kung tutuusin, maraming magandang oportunidad ang naghihintay sa'yo. Wika ng isa sa mga kaibigan ni Layla. Huwag kayong mag-alala, okay lang ako. Matagal ng pangarap ni Mike ang makapagpatayo ng sariling negosyo at handa ko siyang suportahan hanggang magtagumpay siya. Tsaka mahal niya naman ako, siguradong kakayanin namin ang lahat ng pagsubok. Paano kung yumaman si Mike? Kadalasan ganun naman kapag nagkakapera ang lalaki, naghahanap ng iba. Hay nako, wag nga kayong mag-isip ng ganyan. Alam niyo, mas mabuti pa, kumain na lang tayo ng masarap. Wika ni Layla sa mga kaibigan. Kung hindi boto ang mga kaibigan niya kay Mike ay lalo namang matindi rin ang pagtutol ng pamilya niya. Gusto ng tatay ni Layla na makita siya bilang independent at successful woman. Ngunit masyado itong masaya sa piling ni Mike kaya sarado ang utak nito sa sinasabi ng ibang tao. Sa kabilang banda naman, walang pakialam si Mike sa masasamang tingin at komento ng mga tao sa kanya. Negosyo ang kanyang inaatupag. Katulong niya ang kaibigan sa pagdidesenyo ng mga furniture sa kanilang garahe. Sa tulong ng social media, ay unti-unting nadadagdagan ang kanilang customer. Si Layla ang nagmamanage ng mga social media account, nag-i-email sa mga potensyal na kliyente, at higit sa lahat, siya ang nagpapalakas ng loob ni Mike na mapagtagumpayan nila ang lahat ng pagsubok. Sa paglipas ng mga taon, sumikat at dumami na ang kanilang mga customer. Nagkaroon sila ng sariling paggawaan ng furniture, dahilan para makilala rin si Mike bilang negosyante. Maayos ang buhay ng mag-asawa. Ngunit mayroong kulang, at iyon ay ang hindi pagkakaroon ng mga anak. Wala namang issue, sa katunayan, normal ang lahat ng test result. Wika ng doktor. Pero Dok, bakit hindi po ako mabuntis? Siguro nape-pressure at saka stress ka. Bawasan mo rin ang pagpupuyat. Alam mo, kapag maganda at maayos ang kalusugan mo, lahat naman ay magiging posible. Napatahimik na lamang si Layla sa sinabi ng doktor. Alam niyang nitong mga nakaraang buwan ay lagi siyang puyat at hindi mapanatag ang kalooban. Anong sabi ng doktor? Kailan mo kami balak bigyan ng apo? May sakit ang papa mo at hindi natin alam kung gaano pa siya katagal mabubuhay. Ang gusto niya sana, maranasan man lang mag-alaga ng mga apo. Wika ng nanay ni Layla. Mama, wag po kayong magsalita ng ganyan. Gagaling rin si papa. Tsaka sinusubukan naman po naming magkaanak kaya siguradong hindi magtatagal. Magkakaapo na kayo. Nako, sana nga anak. Sabik na kaming magkaapo.
Subalit, makaraan ng 3 buwan mula nang mapag-usapan nila ang tungkol sa bagay na iyon, pumanaw na ang tatay ni Layla. Dahil sa sobrang kalungkutan, sa parehong taon, sumakabilang buhay na rin ang kanyang ina. Tuluyan hanggang naulila si Layla. Bukod kay Mike ay wala na siyang ibang pamilya o kamag-anak. Napagpasyahan niyang ibenta ang bahay ng kanyang mga magulang. Ang perang pinagbentahan ay dinagdag niyang pangpuhunan sa negosyo ng kanyang asawa. Dumadami na ang orders ng mga customer at minsan ay kinakapos na ng supply. May mga loan sa bangko si Mike at hindi na sila makautang dahil na-reach na ang limit. Ayon sa bangko ay dapat mabayaran muna ang 70% ng utang bago makapag-loan ulit. Dumagdag pa ang isang malaking problema. Sinabi ko na sa'yo, Mike, baka investment scam yung nai-offer sa'yo pero hindi ka naman nakinig sa akin. Ngayon, di mo na makontak yung kausap mo. Tinangay na nila ang pera. Wika ni Layla. Eh di ikaw nang matalino. Ikaw naman lagi ang tama. Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagmamay-ari ng kumpanya at ako ang magdedesisyon kung saan ko i-invest ang pera. Akala ko ba pareho tayong may-ari ng kumpanya? Tanong ni Layla. Pero sige, hindi naman yun ang mahalaga. Ang punto ko lang, kailangan nating itabi ang pera o kaya ilagay sa negosyo para lalo pang lumago. Nasaan na yung perang winidro mo nung nakaraang araw? Wala na. Ininvest ko na sa cryptocurrency. Sabi nung kakilala ko, mas maganda raw mag-invest doon dahil malaki ang kita. Wika pa ni Mike. Mike, nasisiraan ka na ba ng ulo? Malaking halaga ng pera yon para ipagkatiwala mo sa ibang tao. Bakit hindi mo muna sinabi sa akin? Leila, pwede ba? Tama na yan. Aalis na ako. Irritableng wika ni Mike bago lumabas ng bahay. Mula noon ay unti-unti nang nagkalamat ang kanilang relasyon. O siguro matagal na silang may problema, pero noon lang lumala ng ganoon. Sa kabila ng mga nangyayari ay inakala ni Leila na magiging maayos rin ang lahat. Iniisip niya na normal lamang naman na mag-away paminsan-minsan, lalo na ang mag-asawa. Nahinto ang pagmumuni-muni ni Leila nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Hello Leila, si Attorney Balbuena ito. Ang abogado ng papa mo. Pwede ba tayong magkita? Tungkol ito sa pamana ng magulang mo. Nagulat si Leila sa sinabi ng abogado dahil 6 na buwan na ang nakakaraan mula nang matanggap niya ang bahay at lupa na ipinamana nito sa kanya. Makalipas ang 1 oras, nagkita si Leila at ang abogado sa coffee shop. Ang parehong coffee shop kung saan siya palaging tumatambay noong nag-aaral pa siya. May edad na ang abogado. Nakasuot rin ito ng formal na damit at may dala pang briefcase. Iha, kamukhang kamukha ka pala ng papa mo. Attorney, matagal niyo na po bang kilala si papa? Ngumiti ang abogado bago nagsalita. Pinagkakatiwalaan ako ng papa mo sa maraming bagay. Malapit na akong magretiro pero bago ko gawin yon, kailangan ko munang tuparin ang huling habilin ng iyong ama. Attorney, pasensya na pero hindi ko po kayo maintindihan. Ano pa po bang pwede niyang ipamana sa akin? Nakuha ko na po yung bahay at lupa. Ang totoo niyan, maraming pera ang papa mo. Noon, nakatuwa niya ang pag-i-invest sa stock market. Nung kumita siya doon, mas pinag-aralan at pinagpatuloy niya hanggang lumago at umabot na ng milyon. Alam niya rin na malaki ang posibilidad na ibigay mo sa iyong asawa ang pera. Siguro, hindi na rin naman bago sa iyo na walang tiwala at hindi gusto ng papa mo si Mike. Noon pa man, malakas na ang kutob niya na iiwanan ka ng asawa mo nang walang ititira na kahit na ano. Walang magulang, walang bahay at wala ring trabaho. Yung bahay na ipinamana ng iyong mga magulang ay naibenta mo na sa pagkakaalam ko. Opo, tama kayo, attorney. Sambit ni Leila na noon ay parang tumataas ang lahat ng balahibo sa katawan. Nabigla siya sa sinabi ng abogado at para bang bigla siyang namulat sa katotohanan.
Leila, mahal na mahal ka ng papa mo. Kaya hanggang sa huli, ikaw pa rin ang iniisip niya. Heto ang bank account. Ito ay para sa'yo lamang at ang kabilin-bilinan ng papa mo. Gagastusin mo lamang ang perang ito para sa iyong sarili o sa sarili mong kumpanya na irerehistro mo sa iyong pangalan. Ako rin ang ini-assign ng papa mo para i-check kung saan at paano mo ginagastos ang pera. At maniwala ka sa akin, hindi mo magagastos ang perang ito sa iyong asawa, pati na rin sa furniture business niya. Sandali lang po, attorney, teka lang. Pero negosyo naman po namin yon, tsaka paano ko naman gagastusin ang pera ng para lang sa sarili ko? Leila, maniwala ka sa akin. Balang araw, maiintindihan mo rin ang ibig kong sabihin. Sa pagkakaalam ko, ang furniture business ay nakaregister sa pangalan ni Mike dahil itinayo at sinimulan iyon bago pa kayo ikasal. Alam kong may tiwala ka sa asawa mo pero walang tiwala sa kanya ang papa mo. Heto ang ATM card. Para sa'yo yan. Kada buwan, may papasok na pera pandagdag sa allowance mo. Yun ang tubo galing sa main account para hindi ka na umasa sa asawa mo. Wika ng abogado bago isinulat kung magkano ang laman ng main account. Nanlaki ang mga mata ni Leila habang binibilang kung ilang zero ang nakasulat doon. Attorney, pero mukhang imposible itong sinasabi nyo. Ganyang kalaking pera po ba talagang iniwan ni Papa para sa akin? Ordinaryo lang po ang buhay nila ni Mama. Tsaka hindi rin naman nila ako na-spoiled sa kahit na ano. Leila, sa tingin mo, kanino ka nagmana ng pagiging kuripot? Tsaka kung may kaibigan siyang tapat at mapagkakatiwalaan katulad ko ay talagang posible. Thank you, attorney. Miss na miss ko na po talaga si Mama at Papa. Lumuluhang wika ni Leila. Ako rin, iha. Namimiss ko rin sila pero ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga naman, lagi pa rin silang nasa puso at isip mo. Wika ng abogado. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Pagka-uwi ng bahay ay excited na ikinuwento ni Leila sa kanyang asawa ang tungkol sa naiwang kayamanan ng yumaong ama. Subalit, napansin niya na sa halip na matuwa ay galit at inis ang reaksyon ni Mike. Wala akong pakialam sa pera mo. Yung abogado at papa mo, ang tingin nila sa akin ay walang kwenta. Ni hindi man lang nila ako nirespeto. Ang dami-dami niya palang pera pero hinayaan niya tayong magpakahirap. Para tayong mga langaw na pinipilit pumasok sa bintanang nakasarado. Galing talaga ng tatay mo. Mike, huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan si Papa. Maraming naitulong sa atin ng mga magulang ko kung naasan man tayo ngayon. Tsaka, ibinigay ko naman ang lahat ng makakaya ko para mapagtagumpayan natin ang negosyo. May sarili ka ng kumpanya na matagal mong pinangarap. Ano pa ba naman ang mahihiling mo? At sino namang nag-utos sa'yong ibigay mo ang lahat sa negosyo? Irritableng sabi ni Mike. Hindi lang naman negosyo ang gusto ko sa buhay. Pangarap ko ring magkaroon ng mga anak. Isang bagay na hindi mo kayang maibigay sa akin. Dugtong pa nito. Dahilan para mapaiyak si Leila. Para bang paulit-ulit siyang tinarakan ng kutsilyo sa dibdib. Hindi niya inaasahan na lalabas sa bibig ng sariling asawa ang ganoong kasakit na salita. Pero Mike, di ba alam mo naman na hirap na akong magbuntis dahil sa nangyaring aksidente noon? At isa ka sa dahilan kung bakit yun nangyari. Hindi mo na ba naaalala? Parang isang himala dahil hindi mo pinanagutan ng aksidente dahil sinisi nila ang truck driver. Nangyari nang nangyari. Mag-move on na tayo. Sabi ni Mike bago kinuha ang susi ng sasakyan. Saan ka pupunta? Gabing-gabi na. Nag-aalalang tanong ni Leila. Sa opisina. Ang dami ko pang trabaho na dapat asikasuhin. Wala naman akong tatay na magpapamana sa akin ng maraming kayamanan katulad mo. Wika pa nito bago padabog na isinara ang pinto. Ang totoo niyan, kaya ganoon ang reaksyon ni Mike ay dahil hindi niya matanggap na wala siyang karapatan na pakialaman ang perang ipinamana kay Leila. Madaling araw na ay hindi pa rin ito umuwi ng bahay.
Kaya naman, hindi maiwasang mag-alala ni Leila. Bandang 2:00 na ng madaling araw nang marinig niya ang kalansing ng susi. Pagpasok ni Mike ay halatang lasing na lasing ito. Isang bagay na hindi niya naman ginagawa, lalo na kung may meeting kinabukasan. "San ka nang galing? Kanina pa kita hinihintay." "Saan ako nang galing? Bakit tinatanong mo pa? Ang mahalaga, nandito na ako." Nakangising sabi ni Mike bago humiga sa sofa nang hindi man lang tinatanggal ang sapatos. Kahit papaano ay nauunawaan ni Leila ang nararamdaman ng asawa. Siguro ay talagang nainsulto ito sa naging desisyon ng kanyang ama at ng abogado nito. Pero ano bang magagawa niya? Bilang mabuting asawa ay marahan niyang tinanggal ang sapatos at medyas ni Mike. Kumuha rin siya ng t-shirt na pamalit nito. Naamoy niya ang pabango ng babae sa suot nitong long sleeve pero hindi niya na iyon masyadong pinagtuunan ng pansin. "Hay naku Mike, para ka talagang bata. Napakamatampuhin mo pa rin." Nakangiting wika ni Leila habang hinahaplos ang buhok ng asawa. "Dayan," sambit ni Mike habang may himbing na natutulog. Nagulat si Leila sa sinabi nito. Naisip niya na siguro gustong-gusto na talagang magkaanak ni Mike. Kaya kahit sa panaginip ay sinasambit nito ang pangalan ng sanggol sa kanyang sinapupunan noon. Tahimik niyang pinunas ang mga luha sa pisngi. Kinaumagahan, maganda ang gising ni Mike na akala mong nanalo ito sa pustahan. "Mike, para yatang masaya ka ngayon. May good news ba?" "Sana nga, maraming good news ang dumating." "Lasing na lasing kang umuwi kagabi. Madaling araw ka na nga nakauwi." "Bakit? Hindi na ba ako pwedeng uminom ngayon? Tsaka nagkita kami ng kaibigan ko." "Ha? Sinong kaibigan?" tanong ni Leila. "Bakit bang dami mong tanong? Sige na, aalis na ako. Sa opisina na lang ako kakain para hindi ako naiistorbo. Ang dami mong tanong ng kung ano-ano." Naiinis na sabi ni Mike bago iniwan si Leila ng mag-isa sa kusina. Wala namang nagawa si Leila kung hindi ibalik na lang sa ref ang pagkain na iluluto niya sana para sa asawa. Bandang 3:00 na ng hapon nang mapagpasyahan ni Leila na magtungo sa supermarket na malapit lang sa opisina ng kanyang asawa. Balak niyang maghanda ng masarap na hapunan para kahit papaano ay makabawi naman siya dito. Hindi siya sanay na mayroong problema sa pagitan nilang mag-asawa, kaya gusto niya iyong ayusin hanggat maaari. "Leila, buti bumisita ka." Nakangiting salubong sa kanya ni Carol, ang medyo may edad ng sekretarya ni Mike. Isa siya sa mga kauna-unahang empleyado sa kumpanyang iyon. "Carol, kumusta ka na? Halika, sumama ka sa loob para makapagkwentuhan tayo ni na Mike." "Pasensya ka na pero baka hindi siya matuwa kapag nakita ko." Nagtaka si Leila sa sinabi nito. "Ha? Bakit naman? Tsaka bakit pala parang hindi ka masyadong busy ngayon? Naka-coffee break ka ba?" "Leila, matagal na akong resign. Siguro magtatatlong buwan na din." "Ha? Bakit naman? Hindi mo ba gusto yung pasweldo sa'yo? Pwede naman nating pataasan." "Leila, hindi lang naman tungkol sa sweldo yon. May iba pang dahilan." Wika ni Carol. "Kung ganon, sino ang bagong sekretarya ni Mike? Wala kasi siyang nababanggit sa akin." "Dayan ang kanyang pangalan. Tsaka nakahanap na rin ako ng bagong trabaho at kasalukuyan nakapag-adjust na rin naman ako. Siya nga pala, may salo-salo ba sa inyo kahapon? Nakita ko kasi si Mike bumili ng malaking bouquet ng pink roses at may kasama pang teddy bear na kulay puti." "Ha? Wala naman, pero ang sabi niya may aasikasuhin daw siya dito sa opisina. Kaso nang umuwi siya lasing na lasing naman at hindi ko alam kung saan ang galing." Sigurado ka ba?" Paniniguro ni Carol bago tuluyang nagpaalam. Sa halip na pumasok sa opisina ni Mike ay napagpasyahan ni Leila na umuwi na lang ng bahay. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Carol kanina. Sa kabila noon, sinikap niyang maghanda ng masarap na hapunan.
Natatakot siyang magtanong kay Mike dahil baka mauwi na naman yun sa away. Gusto niyang malaman kung sino ang kasama nito at saan siya nagpunta ng nakaraang gabi. Pero wala naman siyang kahit na anong ebidensya na magpapatunay na may ginagawa nga itong hindi maganda. Bandang 7:00 ng gabi ay nakahanda na ang lahat. Ngunit hindi pa dumarating si Mike. 10:00 na nang bumukas ang pinto. Sa halip na magalit ay ininit na lang ni Leila ang ulam. "Madami bang trabaho sa opisina ngayon?" Nakangiting tanong niya sa asawa. Paglapit niya rito ay muli niyang naamoy ang pamilyar na pabango ng babae. Sinuri niya ang damit nito pero wala siyang nakita na anumang bakas ng lipstick. "Baka napapraning lang ako," bulong niya sa sarili. "Oo, maraming dapat na asikasuhin sa kumpanya ngayon. Sunod-sunod ang meeting para sa gagawing expansion, tsaka development na rin para sa bagong strategy para sa susunod na taon. Pagod talaga ako ngayon kaya kakain lang ako ng mabilis para makapagpahinga na rin ako." "Mike, halos buong araw akong naghahanda para sa hapunan. 3 oras akong nagluluto dito sa kusina, kaya kung pwede sana mag-usap muna tayo tulad ng dati. Yung lagi nating ginagawa. Masayang kumakain habang nagkakwentuhan." Wika ni Leila na hindi na naitago pa ang pagkadismaya. "Wala ako sa mood para tumawa. Sa dami ng kinakaharap na problema ng kumpanya, kailangan kong pag-isipan ng mabuti kung ano ang mga dapat na gawin. Mag-i-increase ng production pero syempre, kailangan din ng budget. Sabi ko naman sa'yo, pagod ako. Totoo nga ang sabi nila, nagiging mahina ang utak ng babae kapag nagiging taong bahay na lang." Hindi makapaniwala si Leila na magsasabi si Mike ng ganoon. Ayaw niyang mag-away na naman sila kaya pinili niyang tumahimik na lamang. Habang kumakain ay sinikap niyang huwag umiyak sa harap ng mister. Pagkatapos kumain, tumayo na si Mike at agad nang nagtungo sa kwarto. Dati-rati naman, yayakapin o hahalikan siya nito na may kasama pang papuri sa mga nilutong pagkain. Mula ng gabing iyon ay lalo pang tumitindi ang mga hinala ni Leila. Mula sa mga impormasyong sinabi ni Carol, ang hinala ng kanyang ama at kawalan ng tiwala kay Mike noon pa man. At saka, bakit nagpalit ito ng sekretarya nang hindi man lang sinasabi sa kanya ang dahilan? Gulong-gulo at hindi mapalagay si Leila sa mga katanungang bumabagabag sa kanya. Gusto niyang malaman ang lahat. Subalit, makaraan ng ilang araw ay nakaramdam siya ng panghihina ng katawan. Bumaba rin ang kanyang pulso at madalas na pagkahilo, kaya naisipan niyang magpa-confine na sa ospital. "Alam mo, nakapagtataka. Lahat ng test result mo ay normal pero yung kondisyon mo hindi maganda. Sa tingin ko, sintomas ito ng pagkain o pag-inom mo ng nakakalasong kemikal na may kasama pang problema sa puso. Pero ayon dito sa blood test, okay naman ang lahat, kaya hindi ko makumpirma kung ano talaga ang sakit mo." Wika ng doktor. "Pero Dok, mabubuhay pa po ba ako?" Mahinahong tanong ni Leila. "Oo naman, pero kailangan muna nating malaman kung ano ba ang dahilan ng biglaan mong pagkahilo at panghihina. Ano bang kinain mo kahapon?" "Lechong manok at saka uminom po ako ng red wine. Yun lang po yung naaalala ko, Dok." "Pasensya ka na, medyo naguguluhan pa rin ako kung ano talagang sakit mo, Leila. Kung gusto mong magpatingin sa ibang doktor, pwede naman." "Sige po, Dok, salamat, pero okay na po ako sa inyo. Siguro epekto rin ito ng nangyaring aksidente sa akin noon." "Pero matagal na yun. Sa tingin ko, malabong dahil yun sa aksidente. Pero huwag kang mag-alala. May schedule ka naman ng MRI." Subalit nang lumabas ang resulta ng MRI ay wala pa ring nakitang problema. Hindi na alam ng doktor kung ano ang posibleng sakit ng pasyente, pero nagbigay sila ng ilang gamot at vitamins na makakatulong para manumbalik ang lakas nito. Ang kaibigan ni Mike ang nagdala kay Leila sa ospital at ayon rito, marami daw inaasikaso si Mike. Ni hindi rin ito nakabisita sa loob ng ilang araw na nakakonfine ang kanyang misis. Nasaktan si Leila sa mga nangyari.
Gusto niya ring makumpirma kung tama ba ang hinala ng kanyang ama tungkol kay Mike, kaya umisip siya ng paraan. Pag-uwi ng bahay, pakiramdam niya ay napakalungkot doon. Walang kalaman-laman ang ref habang ang mamahaling wine at champagne ay nasa basurahan. At ano namang isineselebrate mo dito habang nasa ospital ako ha? Magaling kong asawa. Mataray na wika ni Leila habang nakaharap sa larawan ni Mike. Siguro panahon na para lumabas ang baho mo. Hindi ka naman talaga matalino kaya maghintay-hintay ka lang. Ilang sandali ay kumuha siya ng papel. Siya na rin ang nag-set up ng biniling hidden camera. Meron sa sala, sa kwarto at sa kusina. Ang camera sa sala ay itinapat niya sa lumang baul na iniregalo pa ng kanyang ama noon. Binuksan niya ito para ilagay ang papel. Isang bond paper iyon na itinupi niya sa gitna bago inilagay sa folder. Muli niyang isinara ang baul at inilak pa iyon. Salamat Papa sa regalo mo. Siguradong magiging maganda ang resulta ng mga plano ko. Kailangan ko lang hintayin si Mike. Napangiting wika ni Leila habang hawak ang susi. Matapos noon, tinungo niya ang kusina upang magluto na sana para sa hapunan. Pero dahil sa patuloy na panghihina, ay naisip niyang magpa-deliver na lang ng pagkain. Isinuot niya rin ang eleganteng damit at naglagay ng make-up. Kapansin-pansin na malaki ang ibinagsak ng kanyang timbang. Nanunuyo ang balat at malalim ang mga mata. Pakiramdam niya ay lagi siyang nauuhaw kahit palagi naman siyang umiinom ng tubig. Gusto niya sanang isuot ang paborito niyang hikaw pero wala ito sa drawer. Sakto naman ang pagpasok ni Mike ng bahay. Leila, nandito ka ba? Tawag nito. Oo, nandito ako. Kararating lang ng pinadeliver kong pagkain. Nakangiting wika ni Leila habang hawak ang plato sa kusina. Kumusta ng pakiramdam mo? Parang hindi ka pa rin okay ah. Medyo okay ng pakiramdam ko. Siya nga pala, napansin mo ba yung paborito kong hikaw? Wala kasi sa drawer ko. Hindi ko napansin. Maikling sagot ni Mike. Habang kumakain ng hapunan ay naikwento ni Leila ang sinabi ng doktor. Sa totoo lang Mike, hindi ko alam kung ilang araw, linggo o buwan ang natitira sa akin. Hindi ko alam kung kailan ko lilisanin ang mundong ito. Kaya nga, gumawa na ako ng huling habilin. Pero mayroon akong isang kondisyon. Interesado at talagang nakikinig si Mike sa bawat salitang bibigkasin ng kanyang asawa. Yung sulat, nasa baul. Diyan sa sala. Pwede mo lang buksan kapag patay na ako. Heto ang susi. Kinuha naman iyon ni Mike. Pero sana, wag naman yung mangyari agad Leila. Ang patibong ni Leila ay nakahanda na anumang oras. Kapag binuksan ni Mike ang baul kaagad ay nangangahulugan lamang yon na pera lamang ang habol nito sa kanya. Namomonitor niya ang kuha ng kamera sa kanyang cellphone. 3 araw ang lumipas ay hindi pa rin lumalapit si Mike sa baul, kaya kahit papaano ay nakahinga ng maluwag si Leila. Sabay na rin silang naghahapunan at hindi na rin mainit ang ulo ni Mike. Subalit ang misteryosong sakit ni Leila ay lalo pang lumalala, dahilan para isugod siya sa parehong ospital. Nang magising si Leila, si Dr. Luis at isang hindi pamilyar na lalaki ang bumungad sa kanya. Tristan, ano bang sinasabi mo? Walang basehan ang mga hinala mo. Pero Dok, marami na akong nakitang pasyente na may parehong kondisyon katulad niya. Kung hindi yan maaagapan, baka mahuli na ang lahat para sa kanya. Wika naman ang lalaki. Tristan, nasa ospital tayo. Tsaka matanda na si Lola para dalhin mo pa ang pasyente sa kanya. Alam mo namang hindi na siya gaanong nanggagamot. Wika pa ni Dr. Luis. Oh, Leila, gising ka na pala. Kumusta ng pakiramdam mo? Pasensya ka na rito sa kapatid ko. Isa siyang nurse dito sa ospital pero wag mo nang pansinin ang mga sinasabi niya. Wika ni Dr. Luis bago siya chinek up. Naiwan si Leila sa kwarto ng mag-isa matapos noon.
Iyon ang pinakamalaking kwarto sa ospital na si Mike mismo ang pumili. Pero hindi rin naman ito nagtagal doon dahil may mga kailangan para asikasuhin sa opisina. Maya't maya ay chinecheck ni Leila ang cellphone para tingnan kung binuksan na ba ng magaling niyang asawa ang baul. At hindi nga siya nagkamali. Nakangising kinuha ni Mike ang susi mula sa jacket na suot. Ngunit, hindi ito nag-iisa. Tinawag nito ang isang babae na nasa sala. "Dayan, halika na. Ikaw nang magbukas nito." Nang lumapit ang babae, ay nanlaki ang mga mata ni Leila dahil suot nito ang hikaw na hinahanap niya nung nakaraang araw. "Dayan, siguro naman, tulad ko ay excited ka na rin makuha ang kayamanan. Heto, buksan mo na. Sa totoo lang, dapat bubuksan ko pa to kapag patay na si Leila. Pero para sa'yo, gagawin ko ang lahat. So ano, ready ka na?" Nakangiting binuksan ni Dayan ang baul at mula roon ay kinuha nito ang isang folder. Sabay nila iyong binuksan pero kitang-kita ang pagkadismaya ni Mike nang makitang blanko at walang kahit na anong nakasulat sa papel. "Anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Mike habang kuyom ang mga palad. "Isa lang ang ibig sabihin niyan, Mike. Alam niyang bubuksan mo to kahit hindi pa siya patay. Siguro matagal na siyang may hinala sa'yo at pinagsususpetsahan ka niya. Baka madamay ako dito. Kung ganun, kailangan nating tanggalin ang lahat ng ebidensya ngayon din." Wika pa ni Dayan. Nanginginig ang mga kamay ni Leila habang pinapanood niya ang mga sumunod na ginawa ni Michael. Nanginginig ang mga kamay ni Leila habang pinapanood niya ang mga sumunod na ginawa ni Mike at ng kabit nito. Itinapon nila ang tubig sa ref, pati na rin ang laman ng container ng mineral water. Maging ang vitamins na iniinom ni Leila araw-araw ay kinuha nito para itapon. Ibig sabihin, talagang nilalason ako ni Mike sa pamamagitan ng tubig at pati na rin ang vitamins na iniinom ko. Pinalitan niya? Lumuluhang sambit ni Leila sa sarili. Naabutan siya ni Dr. Luis at Tristan sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, nang malaman nila ang lahat ay galit na galit ang mga ito. "Leila, ibig sabihin lang ng lahat ng to. Matagal ka nang nilalason ng asawa mo. Kaya wala kaming madetect na sakit o anumang kemikal ay dahil unti-unti ang ginagawa niyang paglason sa'yo." "Dok, kailangan ko pong tawagan ng abogado ko para ipaalam ang lahat ng to sa kanya." Wala pang isang oras ay dumating na si Attorney Balbuena. Halata ang pag-aalala sa mukha nito. "Iha, bakit ngayon mo lang ako tinawagan? Malala na palang nararamdaman mo. Pero hindi ka nagsasabi sa akin. Alam mo namang kabilin-bilin na ng papa mo na panatilihin kitang ligtas." "Pasensya na kayo, attorney. Akala ko po, kaya ko pa. Siya nga po pala. Gusto ko sanang i-donate na lang sa bahay ampunan ng kayamanang iniwan sa akin ni papa. Kung sakali mang mamamatay na ako." "Sigurado ka bang wala kang iiwanan sa asawa mo?" "Sa kanya na yung lumang baul, attorney." "Ikaw talagang bata ka. Kahit may sakit ka na, nagagawa mo pa rin magbiro ng ganyan. O sige, kung yan ang gusto mo." "Alam niyo, attorney, napagod na ako. Mula noon, ang kapakanan ni Mike ang iniisip ko. Ang pangarap niya ang trinabaho ko. Pero anong nakuha ko? Wala. Walang natira sa akin. Walang pamilya, walang anak, at wala na rin akong kinabukasan. Puro luha at kalungkutan na lamang ang naranasan ko. Tapos heto, nagawa niya pang mambabae habang heto ako nasa ospital at nag-aagaw buhay na. At saka itong sakit ko, kagagawa naman niya. Akala ko yung Dayan na binabanggit niya sa pagtulog ay pangalan ng anak namin. Yun pala, pangalan ng babae niya." Napahagulgul si Leila dahil sa sobrang sama ng loob. Galit na galit siya kay Mike dahil sa lahat ng ginawa nito. Narinig pala ng nurse na si Tristan ang lahat ng sinabi ni Leila.
dahil nakatayo ito sa labas ng pinto. Hindi naman niya sinasadyang marinig ang usapang iyon, pero siya kasi ang naka-duty sa kwarto ni Leila kaya dadalhan niya sana ito ng gamot at pagkain. Nang makaalis si Atty. Balbuena ay pumasok si Tristan na parang walang narinig. Nakangiti pa itong nagsalita. Leila, ito ang pagkain mo, pero kung ayaw mo yung kainin, pwede kitang i-order ng gusto mo. Salamat, pero wala akong ganong kumain. Nako, sabi ni Kuya, ang ibig kong sabihin, si Dr. Luis, dapat kumain ka ng kumain para lumakas ang katawan mo. Huwag kang mag-alala, babantayan kita at poprotektahan, laban din sa abusado mong asawa. Siya nga pala, kahit ayaw ni Kuya, pwede bang isama kita sa lola ko? Magaling siyang manggagamot at puro herbal ang ipapainom sa'yo. Marami na siyang napagaling na pasyente na katulad mo. Pabulong na sabi ni Tristan. Sigurado ka bang may pag-asa pa akong gumaling? Oo naman. Matagal-tagal rin siguro bago ka tuluyang makarecover pero siguradong lalakas ka ulit katulad ng dati. Kinagabihan ay nagpaalam si Leila sa ospital na gusto niya munang umuwi ng bahay. Pero ang totoo, sumama siya kay Tristan papunta sa bahay ng lola nito. Halos 1 oras din silang bumiyahe bago marating ang bahay na may malawak na bakuran. Maraming pananim na halamang gamot sa paligid. Lola Carmen, siya si Leila. Ang isa pa sa pasyente ni Kuya. Wikan Tristan. Sinuri ng matanda ang pulso at katawan ni Leila bago may ipinainom rito. Iha, makakaramdam ka ng antok at siguradong masarap din ang tulog mo buong magdamag dahil sa ipinainom ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, malaki ang pag-asa mong lumakas ulit. Nakangiting wika ng matanda. Nagkatotoo naman ang sinabi nito. Mataas ng sikat ng araw nang magising si Leila. Noon lamang siya ulit nakatulog ng ganoon kahimbing. Para bang ang gaan ng kanyang katawan at ganado na ulit siyang kumain. Lola Carmen, ano po yung pinainom niyo sa akin kagabi? Tsaa lang yun, Iha. Mga pinagsama-samang halamang gamot. Halika na, kumain na tayo. Lola, salamat nga po pala. Pakiramdam ko po, biglang lumakas ang katawan ko. Nako, Iha, kay Tristan ka dapat magpasalamat dahil dinala ka niya rito. Sa tingin ko, matagal ka nang nilalaso ng asawa mo. Pero yung laso na yan, unti-unti nating tatanggalin sa sistema mo. Siya nga pala, hinanda ko na yung pampaligo mo. Wika pa ni Lola Carmen. Mabilis na lumipas ang maghapon. Tahimik at payapa ang paligid, kaya nakakapag-isip ng maayos si Leila. Lola, nandito na po ako. Bungad ni Tristan pagbukas ng pinto. Leila, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo maayos na. Salamat. Ano ka ba? Huwag mong isipin yon. Baka sa susunod na linggo, pumunta rito si Kuya Luis. Binatukan niya ako nang malamang dinala kita dito. Mawawalan daw siya ng pasyente sa ospital. Pabirong sabi pa ni Tristan. Lumipas ang 2 linggo ay unti-unti nangang nanumbalik ang lakas ni Leila. Medyo tumaas na rin ang kanyang timbang dahil ganado na siyang kumain. Siguro dahil puro prutas, gulay at isda ang kinakain niya kaya talagang mabilis ang recovery. Dagdag pa ang preskong simoy ng hangin at tahimik na paligid kaya palaging mahimbing ang tulog niya. Sa loob ng panahong iyon ay lumalim na rin ang pagkakaibigan nila ni Tristan na napansin rin ni Lola Carmen. Siguro dahil simula pa lang ay alam na talaga niyang may gusto si Tristan kay Leila kaya ganoon na lamang ang pag-aalala nito. Isang araw, napagpasya ni Leila na mag-file ng annulment nang sa gayon ay tuluyan nang mawala sa buhay niya si Mike. Kumonsulta rin siya sa abogado kung ano ang pwedeng gawin para mas mapabilis ang proseso. Mike, kumusta ka na? Wika ni Leila pagpasok sa loob ng bahay nila ni Mike. Saan ka nang galing? Alam mo ang tagal kitang hinanap. Bigla ka na lang nawala sa ospital. Ah, ganun ba? Pasensya ka na. Nangalap muna ako ng ebidensya para maipakulong yung taong gustong-gustong lumason sa akin dahil mayroon palang ibang babae. Leila, anong ibig mong sabihin? Sino ka mong gustong lumason sa'yo?
Namumutlang tanong ni Mike. Ha? Talaga bang wala kang alam? Sige, siguro alam nung kabit mong si Dayan. Bakit hindi siya yung tanungin natin? Pasensya ka na Mike ha, pero hindi mo na ako madadaan sa mga kasinungalingan mo. Nasa akin ang lahat ng ebidensya at siguradong hindi ka na makakatanggi. Nag-file na nga rin pala ako ng annulment, pirmahan mo na lang kapag dumating na. Kung ganon, hindi na rin pala ako dapat magpanggap sa harap mo, Leila. Sa totoo lang, matagal na rin naman kita gustong hiwalayan. Nakakasawa ka na. Sa akin nakapangalan ng negosyo pati na rin ang bahay na to. Kaya ikaw ang dapat na lumayas. Total, milyones naman ang ipinamana ng tatay mo, hindi ba? Oo naman. Aalis ako sa bahay na to. Nakakadiri ang bahay na to dahil sa bawat sulok, punong-puno ng kasinungalingan mo. At saka nakakatakot, baka may lason pang ipakain at ipainom mo sa akin. Wika ni Leila bago lisanin ang bahay na yon. Buti na lamang at naghihintay sa labas ang sasakyan ni Tristan. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Matapos ma-finalize ang annulment ay nagpakasal si Tristan at si Leila. Simple lamang ang naging selebrasyon. Tanging ang mga malalapit na kamag-anak ang imbitado. Muling nakausap ni Leila si Carol at ayon rito, patong-patong na kaso raw ang kinakaharap ni Mike dahil sa hindi tamang pagbabayad ng buwis, hindi pagtupad sa kontrata ng mga supplier at kliyente. At dumagdag pa ang kasong isinampa ni Atty. Balbuena dahil sa panlalason na ginawa niya kay Leila. Bumagsak na rin ang negosyo ni Mike dahil wala ng bangko pa ang gustong magpautang sa kanya. Si Dayan naman ay nakahanap na ng ibang lalaki at kasalukuyang nakatira sa ibang bansa. Ayon kay Carol, matagal niya nang gustong sabihin kay Leila ang mga kalukuhang ginagawa ng asawa nito, pero wala siyang lakas ng loob. Hindi rin siya sigurado kung maniniwala ba si Leila kapag sinabi niya rito ang totoo. Kaya mas pinili niyang manahimik na lamang dahil alam niya rin na hindi magtatagal, lalabas rin ang katotohanan. Isa si Carol sa mga tumistigo sa korte para tuluyan ng makulong si Mike sa lahat ng mga kasalanan nito. Mula noon, naging masaya si Leila sa bago niyang buhay kasama si Tristan. Wala rin silang mapagsidla ng tuwa nang matuklasan ni Leila na siya pala ay nagdadalang tao. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan niya sa buhay ay hindi niya lubos akalain na darating pala ang araw na lahat ng pangarap niya ay pwede palang matupad. Siguro, kaya hindi sila nabiyayaan ni Mike ng anak noon ay dahil masama itong tao at puro pera lamang ang nasa isip. Taos-puso rin ang pasasalamat ni Leila sa kanyang lola Carmen dahil lagi pa rin itong nakaalalay at nakasuporta sa kanilang mag-asawa. Gayon din naman kay Atty. Balbuena na gumagabay kay Leila, lalo na kung tungkol sa legalities ang usapan. Ang abogado na rin ang tumatayo niyang ama kahit noong ikasal sila ni Tristan. Talagang tinupad nito ang pangako niya sa namayapang ama ni Leila. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.